Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Sunday mga lodi. Grabe, ang lupit ng mga news natin ngayon mga lods, no? So nagkakaroon tayo ng nagkakainitan mga idol. Matindi nangyayari. So mag-update tayo. Bago ang lahat mga lodi, isang like at ang isang subscribe lang po. Sobrang thank you sa lahat ng ating nagla-like ng video. Siyempre sa mga gusto ng ganitong content, subscribe kayo. At siyempre sa mga wala pang crypto exchange, alam nyo na. Yan yung link natin sa description sa baba ng video. So may position tayo ngayon dito ng long, mga idol. So titignan natin kung magpa-profit to. Pero ngayon wala pa. Ano pa lang yan? $1. So ayan. Na malayo naman yung kanyang liquidation, nasa 1.99. Pero sige, titignan natin to mga lods, no? Kung magpa-profit. Pag mga 2015 na to, pa-profit na natin. Mga idol, no? Tapos ipon na lang ulit tayo, mga lods. So, tempo na lang ulit, no? So, game. Punta na muna tayo dito, grabe. Ito breaking news lang to kasi sobrang trending nito, global news sa Fox News. Mga idol, grabe, kita niyo yan. Kita niyo yung sunog na yan mga idol, no? Pero sa sunog na to, kita niyo yung truck, liit lang mga idol, Grabe, 'di ba? Yung mga tao liliit. Sa ano to? A massive fire ripped through an abandoned commercial plant in Virginia and spread into the nearby wooded area Thursday. Firefighters battled the blaze hours before bringing it under control. No injuries were reported. So wala namang injuries, pero grabe. Grabe yung apoy, Ngayon lang na parang ang laki ng ano niya, sinakop, 'di ba? So ayan yung isang ating global news. At eto mga lodi, no, check nyo to. American veterans to mga lodi, no. American veterans gather to reaffirm their loyalty to the US. Siguro ano sila, tutol sila kay Daddy Trump, no. Constitution and to defend democracy, not to individuals, mga lodi, no. And if Trump continues to use private army known as ICE, no, kasi yung ICE medyo mainit to sa mga American, mga idol, yung Immigration and Customs Enforcement, to suppress opposition, it could lead to a civil war. Grabe. Mga lodi, may mga American veteran na medyo kumukontra sa pamumuno ni Trump. At baka nagbabanta ng civil war kapag pinagpatuloy niya yung marahas na ginagawa ng mga ICE, mga lodi, no? Yung ICE na yan, nasama sa ano yan, sa mga episode ng South Park, mga lodi. Makulit yung mga ICE na yan, Tas eto na mga lods, kita nyo to. Breaking! US official says attack on Iran is inevitable, mga idol, no? Senior US officials told Israel Channel 12 that a military strike against Iran is now considered inevitable. So, mangyayari na, no? Describing it as a matter of timing rather than possibility, no? So, tuma-timing lang yung US, pero mangyayari na yung pag-atake ng US sa Iran. Ayun yung sinabi dito. And that Washington is actively preparing for action. Grabe. So, yung mga ang alam ko, ang target naman ng US dito is yung mga base, no, base ng Iran, mga yung sa military base nila, no. Pero grabe yan mga idol. Sabi ko nga, any day na pwede na mangyari to. Magugulat na lang tayo pagising natin mga balita. Inatake na ni Trump ang Iran at binabagsak na ang mga ganito ganyan ng rehimeng Iran. Ali Khamenei pala yun, no. Ano may Ali Khamenei, Grabe yan, no. Ang lupit niyan mga lods, no. Ito na nga, kita nyo to mga idol. US is preparing to strike Iran as Chinese-Iranian citizens see dozens of US helicopter and firefighters flying through the cities. Grabe, Siguro once na nakita yung mga ganito na babalita, yung mga special sundalo ng Iran o yung special soldier, special army pala ni Ali Khamenei, nagkakaroon din sila ng strategy or something, no?
Hindi ko sinasabing takot sila mga idol kasi yung mga yon naka-dedicate na yung buhay nila sa religion, mga lodi, o kay Ali Kamen. Kaya nga sila yung pinaka napili mga idol. So, tignan na lang natin kung papalag o kung kaya nilang tumagal sa pag-atake ng US, mga idol, no? So, ayan grabe, hinihintay na yan, mga idol. Tapos eto pa mga lodi, speaking of Daddy Trump, tayo kasi makulit to si Jamie Dimon Oh, banks are about to be put on trial. Donald Trump is threatening to sue JP Morgan Chase over alleged wrongful debunking tied to January 16 fallout. A fight he says was politically motivated. So parang siniraan ata si Donald Trump. JP Morgan says it doesn't close accounts for politics. But this could turn into the first major legal battle over debunking and financial access. This is not just rhetoric. It puts banking access, reputational risk, rules, and political pressure front and center. Kasi mga idol, parang yung politika, mga lodi, di naman dapat pumapasok din yung mga bangko 'di ba? So, ito yung pahayag ni Trump diyan. A front page article in the fake news Wall Street Journal states fake news talaga tawag ni Trump dito sa sa Wall Street Journal no? Without any verification that I offered Jamie Dimon of JP Morgan Chase the job of Fed chairman. This statement is totally untrue. Yung pala yun. There was never such an offer, and in fact, I'll be suing JP Morgan Chase over the next 2 weeks for incorrectly and inappropriately debunking me after the January 6 protest. A protest that turned out to be correct for those doing the protesting. The election was rigged. Why wouldn't the Wall Street Journal call me to ask whether or not such an offer was made? Kumbaga, hindi man lang nag-fact check yung Wall Street Journal, mga idol. Basta sinabi na lang nila, ni-report na lang nila na gano'n. May nagsabi siguro sa kanila. I would have very quickly told them no. And that would have been the end of the story. Also, one was led to believe that I offered Jamie Dimon the job of Secretary of the Treasury. But that would be one that he would be very interested in. Kumbaga, kung ayun yung inalok ko sa kanya, baka dun siya mag-iinteresado kasi ganid siya, parang ganun. The problem is, I have Scott Bessent doing a fantastic job, a superstar. Why would I give it to Jamie? No such offer was made there, or even though of either. Sorry. The Wall Street Journal ought to be better fact-checking. O yun nga, kasi hindi sila nagpa-fact-check mga idol kung ano lang yung siguro narinig lang nila yung sabi-sabi, okay, nabasa nila sa tweet, or it's already strained credibility will continue to dive. Thank you for your attention to this matter. So, ididemanda o magkakaso si Trump daw kay Jamie Dimon, mga idol, no? Grabe, no? Ito, ang daming balita kay Daddy Trump. Mainit siya ngayon, mga lods, President Trump is asking countries. Ito, mainit to, mga lodi. Kasi meron siyang board of peace, mga idol. Bubuo si Trump ng board of peace. Yung una, hindi ko alam kung ano yung board of peace na yun, Pero sabi dito, mga idol, ngayon nagka-idea na ako. President Trump is asking countries who wants to serve on his board of peace to contribute at least $1 billion. So, bago ka makasali doon, kailangan mo muna ng $1 billion, mga lods, no? The $1 billion buy-in would grant 3 years of membership to the board. Imagine yung $1 billion mo, 3 years ka lang magiging member. O, renewal yun. Kapag wala ka ng 1 billion, hindi ka na pwede maging member ng Board of Peace. Ang gulang ni Trump, no? Trump has already invited a number of world leaders to the board, including Argentina's Javier Milei and Canada's Mark Carney. This is some speculation that will be Trump's rival to the United Nations. So, yung United Nations, mga idol, hindi kasi natin alam kung magkano yung yung entrance fee sa United Nations, di ba? Pero si Trump gagawa siya ng sarili niyang rival sa United Nations, no? At kailangan, syempre siya yung pinuno doon, mga lodi.
At kailangan niya ng 1 billion para maging membro ka. 'Di ba? Antindi, 'di ba? Ang lupit ni Trump, 'di ba? Ganun kagulang si Trump. Ang tanong, syempre kung ikaw yung anong magiging benefits ko pag sumali ako diyan sa board of peace na 'yan? 'Di ba? Syempre may iaalok sa'yo si Trump. 'Di ba? Alangan yung mga magagano, membro ka lang ng board of peace pwede naman palang hindi. Sayang yung $1 billion. Ang laki niya, no? $1 billion, mga lods. Tapos 3 years ka lang na member. After 3 years, renew ka ulit $1 billion. Oh, 'di ba? Grabe si Trump ah. Parang alam nyo, yung yung one world government, parang si Trump yung gagawa nun, mga lodi. Sa tingin nyo? Kasi matagal nang na-issue yun, di ba? Yung one world government, mga lods, no? So, mukhang andito na tayo sa start na bubuuin na ni Trump yun, ha? So, ito naman. CZ. Hindi ako ba to? Alam ko, binuraon na to, ha? CZ just threw doubt on the bear case, no? Ito daw yung bear market, mga idol. What Changpeng Xiao said about 2026 was more interesting than a price call. Sabi niya rito, yes, the old 4-year cycle would say that's where things cool off, no? Kumbaga yung 4-year cycle hindi na siya sumunod dun sa talagang schedule. He acknowledged that, but then he pointed to what's different this time. A pro-crypto US stance, rate cuts, and QE charter. A new Fed chair debate, and a president who likely cares a lot about how market looks heading into midterms, mga idol, no? So yung eto nga mga idol ngayong 2026, sa tingin nyo ano yung magiging presyo nitong mga crypto na to sa half ng ating taon? January, February, March, April, May, June, no? Nasa mid ng 2026, ano kaya magiging price nitong mga nandito sa atin, mga loads, no? Sa tingin ko, medyo magkakaroon tayo ng uptrend hanggang kalahati. Hanggang buong 2026, sa tingin ko yan, mga loads, no? If equities are being supported, liquidity stays loose. And when liquidity stays loose, crypto usually doesn't roll over quietly. CC didn't claim certainty. He said it's hard to read. But he floated the idea that these incentives could overpower the usual cycle logic, even pushing this into something closer to a super cycle. So ayun na, mga lods, no? Siya lagi nagsasabi niyang super cycle. Siya, si Raul Pal, sila yung mga nagsasabi na wala na yung 4-year cycle na usual. Ngayon is super cycle na, mga lodi. At nandito ka ngayon. Kung kasali ka man at naka-invest ka man sa crypto, kasali ka na mararanasan mo yung super cycle. Mga lodi, no? O, ito naman. Pero, mga idol, nako, medyo bad news ata to pagdating sa Bitcoin. Bitcoin bulls dump BTC for gold over quantum fears. Kumbaga, yung isang Bitcoin bull, mga idol, dahil na natatakot siya rin sa quantum quantum computing, binenta niya na lahat ng kanyang Bitcoin at binili niya na lang ng gold. Si Jefferies chief strategist Chris Wood removed Bitcoin from his portfolio and shifted into gold. He believes quantum computing could eventually crack sorry, my lungs. Hindi. Eventually crack cryptographic keys used to secure BTC. So, marami lang talagang nagkakaroon ng hagam-agam dyan. Pero sabi nga ni Michael Saylor, kung naniniwala kayo kay Michael Saylor, sabi niya hindi magagawang i-crack ng quantum computer o ng quantum computing yung BTC at mas makakatulong pa nga to sa BTC. Ayun yung sinabi ni Michael Saylor. Mukhang hindi naniniwala doon si Chris Wood. Na? Si Chris Wood. Mukhang hindi siya naniniwala kay Michael Saylor. Wala yan, kalokohan yan. Sabi niya ganun. If quantum is cracking BTC, it's also cracking every bank and nuke code on Earth. Gold won't save you from the patch day. Kaya nga, oo nga naman. Di ba? Lahat na makakrack niya pagka ganun. Eto na, mga idol. Nako, mainit-init.
'Di ba nagsabi si Eleanor Torrette, mga idol, na ito, na galit yung White House sa Coinbase. Ngayon, nag-reply naman si Brian Armstrong. Sabi niya, in general, I love your post, but this is not accurate, sabi ni Brian Armstrong. Ito yung news natin kanina. Nireplyan naman to ni Eleanor, mga lodi. Sabi niya, my reporting was airtight and accurate. Kinontra niya si Brian Armstrong. You also just cited the central point of my story as correct. That the White House asked Coinbase to go secure a deal on yield. My reporting is that White House support now appears to be contingent on the outcome. No, ito sa mga mga lodi, no, sa mga hindi nakakaintindi ng pinaglalaban nila Brian Armstrong at ng mga bangko, i-explain ko sa inyo sa aking nalalaman lang, ha. Ganito kasi yan sa yield, mga lods, no. Tayo dito. Example, no? Ito yung kasi kung magkakaroon halimbawa ito yung stable coin, mga lodi, no? Yung stable coin, mga lods, hindi yan kailangan niya nakaback. Merong nakaback sa kanya. So, nakaback siya sa payat, no? O sa bangko. Kumbaga, san nakaback yung yung stable coin? Ang mangyayari kasi, uutang yung bangko para para maback upan niya yung yung stable coin. 'Di ba? So nakaback yan sa utang. Mga loads, no? Yung stable coin nakaback yan sa utang. So kung mag-yield ka diyan nang wala kang ginagawa, tas tutubo ka, lalaki ng lalaki yung utang, mga loads, hindi siya nagagalaw, hindi siya bunababayaran eh. Kumbaga tumutubo to, pero eto hindi kasi nga, 'di ba? Utang yan eh, mga idol. Hindi katulad nung kunyari, etong stablecoin na to, nakaback siya sa gold, sa silver. 'Di ba? Talagang utility yan. So, ibig sabihin, pwede kang magganon. Alam niyo, nagkakaroon nga ng ngayon, rumored na yung BRICS, magkakaroon sila ng stablecoin na nakaback sa gold, sa silver at sa oil. Kapag nangyari 'yon, mga idol, talo yung bangko, yung mga banks. Malulugi sila kasi lalaki yung utang nila, mga idol. Yung Coinbase, gusto nila yun kasi siguro meron silang hindi ko alam kung saan nakaback yung stablecoin nila mga lods, no? At talagang ipipilit yun ng Coinbase, mga lodi. Talo dun yung bangko, kaya nga sabi ni, di ba level playing field dapat eh. Kaya lang lugi yung bangko kasi sa utang nakaback yung stablecoin. Kung tutubo yun, tutubo yung utang, lalaki ng lalaki. Nakikits niyo ba? Mahirap kasi yun eh. Pero ganun yun eh, mga lods eh. Ayun yung pinaglalaban ni Brian Armstrong. At ayun din yung pinaglalaban ng bangko. Hindi pwede mag-yield kasi pag nag-yield, lalaki yung utang lalo. 'Di ba? So, ayun yung inaano diyan, mga lods, no? So, ayun yung thoughts ko diyan. Siguro ayun yung pagkakaintindi ko, ha. Pero kung mali ako, explain nyo dyan, mga idol. Kung meron kayong idea sa nangyayari, explain nyo. Parang ganun lang yung naisip ko dyan mga lods eh. Ngayon, sabi dito, mga lodi, regarding the Clarity Act, it seems Coinbase and the banks are having all sort of disputes and conflicts. Doon nga yun. But in the end, ito yung malupit, mga lodi. But in the end, Trump will probably force the bill through no matter what. Kahit nag-aaway kayo dyan, wala akong pakialam. Pag sinabi ni Trump na ipasan nyo yan, pag-uumpugin ko kayo, sasabihin ni Trump. Di ba? Kasi siya yung batas niya yun eh. Di ba? Pag sinabi niyang pasan niya, kung ayaw nila, bahala sila, pasan nyo na yan. Ganun yan eh. Trump is determined to make America the #1 cryptocurrency superpower. So if this bill passes, it will be a massive tailwind for XRP and I'm way to... Hindi natin rin yan. Sabihin nyo bias na naman eh. Pero dito tayo, ayun lang yun. Yung news na yun na in the end, Trump will probably force the bill through no matter what. No? Talagang kahit anong mangyari, ipapasa yan. Kung hindi man pumasa yan ngayong January, next month na yan, February, ganun. No? Ipipilit nila yan, mga idol, hanggang bago mag-mid ng 2026. So, kahit ano pang pag-aaway nila, kailangan lang nila magkasundo dyan, mga lodi. Yeah, ayun ayun yung natin. Ito, insider.
Insider na whale, mga lodi, nag-open ng huge long on XRP. Opening position niya nasa 2.3. Ang latas dun ah. Talo na siya ngayon. 'Di ba? Kung ang position niya is nasa 2.3, mga lodi, dito yun ah. Oh, talo na siya ngayon. Negative siya ngayon, mga idol, no? Negative tong ano na to. Oh, ayan, negative siya. Eto pa isa, mga idol. Trump insider naman to, si Garrett Jean. Kasi kilala to eh. Win rate niya 100%. O imagine kung alam niyo yung address niya, bantayan niyo. Gayahin niyo yung mga position niya. Naglong siya, no? Is longing the entire market with $900 million, mga idol. Siya yung nanalo ng 100 million nung October, nung nag-short siya, nung bumagsak. Siya yun, mga lodi. Nagkaroon siya ng chance na magkaroon ng 100 million. Diba? Noong October, he made 100 million with just one short in 3 hours. Imagine, no? $100 million in 3 hours, mga lodi. Ragis yan. Ang lupit niyan, mga idol. Magkano sa atin yan? 5 billion. Ang alam ko kasi 18 million sa atin, 1 billion na eh. $18 million. Tignan niyo yung yung $100 million diyan. Mga nasa 5 billion yan. Times 59. 59 tayo ngayon eh. Oh, 'di ba 5 billion? 6 na billion na nga eh. 6 na billion na yan, oh. Grabe, oh, no? Ganun lang, 3 hours, boy, 6 na billion, panis. O, ngayon, naglong siya 100%. Ang position, ang 900 million yung niya, margin. Mga idol, $900 million. Pag siya pumaldog, grabe yan, baka maging trilyonaryo bigla yan. Nako, eto medyo mainit tong news na to, mga lodi. Ako gusto ko sana i-short kanina yung actually, yung RON. Kaya lang hindi ko na ginawa eh. Wala na kasi akong pang short eh. Pero gusto ko sana i-short yung RON kanina eh, mga idol eh. Psych out. Sabi dito, mga lodi, no, can you explain this? Is this the startup mode you were talking about? I'd like a bit of transparency about it, sabi dito ni JB. Kasi mga idol, si Psych Out nagbenta siya. Oh, Psych Out is acting as the party pooper of AXS pala, sorry, hindi ron na AXS, sorry. Yung kanina gusto kong short is AXS. Psych Out is acting as a party pooper for AXS this time. Imagine, mga idol, after the strong rally in AXS, he dumped in multiple 50k to 60k tranches via Binance today, which after fresh buying pressure from Korea once again pushed the price back south. O ayan kumbaga nagbenta siya, pero yung bumili sa Korea, ayun yung nagbalik sa taas. Pero nagbenta si Psych Out, mga lodi, no? Oh, ayan ilan 50, 60. Grabe, So, ba't ka ganun, Ba't nagdadump ka ng AXS? Anong ibig sabihin yan? Kaya nga sabi dito ni JB, explain mo yun, boy. Can you explain this? Diba? Hindi, baka naman gagamitin nila yung asset na yon para mag-build ng games. So, gagamitin din nila mismo sa games. Kasi gusto na nilang ayusin yung yung Axie Infinity o yung Ronin Network eh. Diba? Malay nyo, gamitin naman nila yon para pag-evolve ng game o ng Ronin. So, hindi natin alam, mga idol. Kaya nga sabi niya, explain mo eh. Hindi naman ako galit eh. Sabi niya, explain mo lang, baby. Yung ka naman ganyan, baby. Explain mo naman. Tapos eto, nako, history is echoing. That ba ganun ng mga ganito eh. XRP is moving exactly like it did in 2017. Same setup, same structure, same momentum. Don't say you weren't warned. So ito raw yung imagine daw, mga idol. Hindi naman siya sobrang identical, pero nagra-rhyme, no, yung itsura ng structure ng chart niya, no, katulad nung 2017 na pumalo siya ng 7,000%. 7,452%, mga idol, no. So kung gagawin niya ng 7,532% ay 452%,
aabot daw ng mga nasa $150, no? Yun yan hindi ako yan mga idol Same structure, same patients, test. 2017 rewarded the ones who held steady. Ayan yan news yan mga lodi ng Mr. Bitcoin Whale. 'Di ba? Sila nag-news niyan. Binabasa ko lang, hindi ko kayo hina-hype. Yung iba kasi sinasabi, hina-hype mo pa yan. Nag-news lang tayo mga idol at kahit kailan hindi ko sinabing bumili kayo ng XRP. Kaya nga sabi ko, huwag kayong bumasi sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coin, do your own research dahil hindi ako financial advisor. Isa lang akong lasinggo na nag-news sa inyo. Alam niyo naman yan. Naghahanap lang tayo ng balita, mga idol, no? So, gusto ko lang na everyday updated ako sa balita. So, sinasama ko na kayo. Nag-upload na ang video sa mga balita natin. Ganun lang yun, mga lodi, no? Hindi ko sinabing bumili kayo ng mga crypto something, di ba? Ayan And then, breaking news. A major week is coming up. The World Economic Forum meets in Davos from January 19. So bukas to. So bukas nga. Sa atin Tuesday siguro to. 19 to 23, 2026. Ripple CEO Brad Garlinghouse will attend along with US President Donald Trump. This matters. Ang tanong, totoo ba to? Totoo kaya? Check natin. Legit. Is this true? Sorry. Ay, may spelling tuloy. Is this true? Donald, Grok, go. So, bago yan, ito muna tayo. Nako, may na-confirm si Smoke. State Street utilize XRP and XLM as a part of its tokenization infrastructure via Securrency. Ayan According to a 2024 confidential report on the institutional tokenization landscape, Securrency is identified as a core tokenization platform. XLM, meron ako niyan di ba? Alam ko meron ako niyan under its used blockchain integration, Securrency explicitly lists Ripple and Stellar. So meron nga ako nito Stellar. This directly integrates XRP and XLM into Securrency tokenization infrastructure. That Street is designated as a notable partner of Securrency. This means State Street's tokenization strategy leverages infrastructure that support XRP and XLM. Ayan mga lodi, documented daw yan. Mga lods, no? So, legit. Yes, ayan mga idol etong balita natin na major week is coming up na magsasama si Brad Garlinghouse at si President Donald Trump. Yes, the main claims in the ex-post appear to be accurate based on the recent reports of official announcement. Ayan legit ang pagkakikita ni Brad at ni Daddy. Good news yan mga idol. Canary Capital CEO Steven McClurg just drop a bombshell, sabi niya mga idol, no? Sinabi niya rito, I believe the children of the future, teach them well and let them lead the way. Hindi. Sabi dito, I believe that XRP is gonna be probably the leading token when it comes to real world asset tokenization. Grabe. Hindi naman putyo-putyong tao yan mga idol. 'Di ba? Si Steven yan Hindi na iba sa atin yan Si Steven, 'di ba? CEO ng Canary Capital, 'di ba? Kung siya bullish, tapos tayo hindi, no? Hindi wag ka maging bullish sa XRP. Ganun lang 'yun. Yung mga nagrereklamo dito sa XRP, alam na si Jeblo, mga idol, medyo XRP army, no? So, marami tayong news na binabalita everyday and then bandang huli nag-news tayo tungkol sa XRP. Alam niyo na 'yan mga idol, no? So, huwag na kayo masyadong maribok. Masyado kayo maribok ayan. Nako.
Bukod dyan sa bullish news na yan, tatlo yung bullish news natin, no? Grabe, oh, di ba? Magkikita yung dalawang daddy ko. Tapos, kala ko si ano to, si, ano ba yun? Kalimutan ko yung pangalan ng isang XRP na ano. Kala ko siya yun. So, ayan. And then, Monica Long says, Ripple Endgame is bigger than payments. Di ba? Hindi lang siya payments, mga lods. Meron pa daw ibang pwedeng mangyari. Pero syempre, kahit na bullish yung news na yan, sa XRP lang yan. Pero, meron tayong bullish sa buong crypto space, mga lodi. Ito na siya, ang last news natin. Boom, boom, boom. Sabi ni Jim Cramer, get ready for a bad market open. Kasi nga syempre, close ng Sabado-Linggo. So, in-expect niya Monday, in-expect niya Monday magiging bad yung market, mga idol. Anong mangyayari dito? Kasi kabaliktaran lagi nangyayari kay Jim Cramer eh. 'Di ba? Pwedeng Monday bumagsak yan, pero Tuesday saka siya umangat. Pwede rin namang Monday pa lang umangat na siya, depende sa sumpa. Sa sumpa ni Jim Cramer. So ito mga lodi, buong market yan mga lods. Alam nyo naman na pag lahat ng sinasabi ni Jim Cramer kabaliktaran yung nangyayari. So subok na yan mga lods. Kaya nga siya tinawag na inverse Cramer. So dahil bad ang kanyang tingin sa pag-open ng market ngayong weekdays, mga idol, baka baliktad yung mangyari, no? Maging good pagka-open pa lang ng market. So titignan natin yan mga idol, ha? Titignan natin yan mga lods. So ayan yung ating malupit na news ngayong gabi. So pupunta tayo ngayon sa mga comment nyo, mga idol, na mga makukulit nyong comment, no? Na sapa ka na. Ano na? Present, sabi ni Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Basag na naman, no? Ayan, sorry, idol si Ronnie na niyon. Ronnie na Padilla, ayan. Boss Jeblo, bless Sunday po at shoutout, salamat po sa update. Ayan. AXS pumalo na, boss, sabi ni Papa She, no? Si Phil Habis ulit, ayan, sorry. 270 million max supply ng AXS. 270 ba? Ang dami pala. Kala ko 21 million. Ayan pala, no? Pero max supply niya. Kumbaga hindi na siya madadagdagan. Hindi makapangyarihan yan kundi bully at dictator. Sabi ni Danny Tan, no? Kay si Daddy Trump siguro yung sinasabihan ni Idol. Si Daddy Trump ba, Idol? No? Wala tayong diyan mga lods Alam nyo, meron kasi silang mga alam na hindi natin alam. Sa akin, sa tingin ko lang, no? Pero kung tatawagin siyang bully kung ililigtas niya yung mga Iranian. Kasi yung Iranian mismo nagsasabi, di ba? Help us, Donald Trump. So, kung pipigilan niyo si Donald Trump para iligtas yung mga... Imagine mga idol sinasalo na nila yung bala para lang mag-protest. Ganun sila kadesperado. Di ba? Kung bully pa rin si Daddy, nasa inyo na po yan. Ngayon tingin nyo, no? Wala problema sa akin yun. Wala akong dyan No? Pero sa akin kasi... si Trump hindi siya sa akin kasi businessman yung tingin ko sa kanya bilang presidente. Gusto niya lang talaga umunlad yung bansa nila, no? Makuha nila lahat, magkaroon sila ng maraming pera, ganun sa kanya. Hindi siya yung hindi siya yung typical na politiko na na tawag dito, na gusto ng bagay yung kapangyarihan ganun, no? Magiganti, mga ganun. Hindi ko alam hindi ko naman siya kilala ng personal pero nakikita ko lang kay Trump ngayon, mas priority niya na paayusin yung mismong Amerika. Sabi niya make America great again ganun. Doon ako na sa kanya, na focus siya doon, no? Yung mga tutuusin, wala naman siyang pakialam diyan mga idol di ba, na wag niya nang pakialaman. Kaya lang kasi kapag ikaw yung pinakamakapangyarihan na bansa, mga idol, tapos may nangyayari ngayon, hindi ka pwedeng tumahimik lang kung meron kang kayang gawin, gagawin mo yun. Hindi ka pwedeng tumahimik lang kung ikaw yung pinakamakapangyarihan, di ba? Yun lang yung sa akin na ko na yun parang may napanood kasi akong ganun na kapag kasi tahimik ka lang, ikaw yung pinakamakapangyarihan, parang wala kang silbi. Parang dapat ginawa mo to pero hindi mo ginawa. Sayang yung pagiging powerful mo, ganyan.
So, napanood ko lang yun. So, parang nababase ko ngayon yung nangyayari din sa Iran at kay Trump. Elmer TV, ay shoutout sa iyo. Danny Tan, boss, shoutout sa iyo. Dex Renz Channel, si Disley. Hirap na kasi kay Charles, gusto lagi trash talk, hindi tulad ni Brad, chill lang. More power, boss, Diablo. Ayan, si Mikey De La Cruz, shoutout sa iyo, idol ha. Si Charles kasi, ano yun patola. Malapit na. Mababawasan na yung humaharang sa progress ng crypto. Na-imagine ko na naman si Jerome at Gary sa loob ng bar. Hindi na nga daw si Kevin Hassett yung yung nakita ko lang kanina. Hindi kasi naka-post yun parang napanood ko lang sa balita na hindi na si Kevin Hassett yung parang pinaka mataas yung porsyento, meron ng isa Kalimutan ko yung pangalan, bukas na lang yun. Sana hindi maging reason yung paggamit ng tariff bilang leverage sa negotiation para mapasunod yung mga ibang bansa. Yung tipong hindi na sila sa Amerika makikipag-transaction kahit na mas mahirap o mas mataas yung trade cost kumpara kung sa Amerika sila nakikipag-trade. Alam nyo mga idol, si Trump kasi matalino siya parang ginagamit niya yung kapangyarihan niya para talagang mapasunod ka niya. Mahihirapan ka kapag di ka sumunod sa kanya. Alam nyo ba yung Russia, mga lodi ngayon, nakikipag-barter na lang sa mga ibang katransaksyon nila. Kasi, yung sanction nila, mga lodi, hindi nila magamit yung bawal sila gumamit ng US dollar Naka-sanction sila, mga idol So, ayaw din nila gumamit nun. Kaya ang ginagawa nila, barter na lang. Alam nyo yun, palit kalakal na mga lodi. Kunyari, ganito, kotse, 100 kotse, palit mo sa barrel ng langis, mga ganun, parang ganun So, talagang nahihirapan na kumpara sa dati, no? At nararamdaman na yun ng Russia, mga idol. Sa tingin ko, ganun yung ini-expect ni Trump sa lahat para sumunod sa kanya yield condition that is satisfy the bank. Hindi maganda dating sa akin nung sinabi na yan. Yung bangko pa rin yung mangingibabaw parang mababaliwala yung main reason kung ba't ginawa yung crypto. Ayan mga lodi, no? Ayun nga, kasi sa atin, ngayon, parang hindi pa malinaw yung Kaya nga yung sinabi ko kanina, na ayun yung tingin ko na pinaglalaban ng bangko mga idol na ang hirap kasi magbigay ng yield kung galing sa utang yung stable coin no, na ang back niya nakaback siya sa debt, di ba? So kapag binagbigay ka pa ng yield, yung tutubuin nun mga lodi, saan manggagaling yun? Dun din mga lodi kung patay yung kung standby lang dun yung stable coin mo kumikita, di ba? Hindi dapat gano'n, kailangan medyo may galaw siya, yung may utility. Pwede mo siyang ayun dapat yung mga binibigyan ng yield, yung may mga utility na token, hindi lang yung stable coin. Ayun lang sa akin kung saan, depende kung saan nakaback yun. Kaya nga sabi ko sa gold, sa silver, sa oil, pwede dun kasi talagang kumikilos yun diba? Gawa nila ng mas maraming utility or gamit yung SLP, yung tipong almost lahat ng gagawin mo gagastos ka ng SLP. Kapag nagawa nila yon, baka biglang mag-pump ulit yung SLP kasi mabilis na magbe-burn yung SLP. Pwede yan, idol. Kaya lang, ang tanong, may maglalaro pa ba pagka ganun? Di ba? Kasi kung gagastos ka lang ng gagastos para pataasin mo yung SLP, di wag na lang. Gaganin yung iba dyan Di ba? Yung iba nga, free lang nilalaro Tapos ikaw, magagastos ka ng XRP para tulungan mo lang ma-burn yung SLP. Trabaho dapat yun ng mga developers kung paano nila isipin yun ng mas maluwag sa mga player. Ganon, no? Yun lang sa akin, idol Klabis I love you. Ayan, si Ratsilab, shoutout sa'yo, Selabila. Ripple boss name ng company yon. Si Virgin Lolisa. Virgil pala, sorry. Virgie Lolisa pala, sorry. Ano ba yan? Name ng company yon. XRP ay isang token na ginagamit nila, kino-convert nila gamit ang token para papasok sa blockchain sa bawat transaction at nababawasan at sinusunog bawat transaction. So what happened is this for many years. So what's up mga sutoy, sabi ni Virgie.
Yes po, alam po natin yan. No? Ripple Company, XRP, ayun yung native token nila. And then XRP Ledger, ayun yung technology, mga idol. No? Sebek, ayan si Lyra Devlun, shoutout sa'yo. Good morning, idol. Hold lang, idol. Ayan, sabi ni Virgil. Oh, ayan, si Virgil ulit. Shoutout sa'yo, idol. Para sa pamilya mo, kaya mo gawin lahat. Yan, nangyayari sa Iran now. Tama si Bibo dun. Mga lods, no, mismo. Blessed day, Idol Jeb and everyone, sabi ni Rica Domingo. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Pete Pelizardo, always watching. Ayan. Crypto Gaming, ayan. MCMG to. Ayan, oh. Paldo na naman si MG Gaming, oh. Laging paldo yan dito, eh. Parson, shoutout sa'yo. Rich Miggy, ayan, good morning, good evening sa iyo ngayon, Idol King Sheng, si Coron, si Edwin Mangaba, ayan, shoutout sa iyo. Ano pa? Si AJTB, ayan, siya yung ating champion, ha. Si AJTB ang ating champion sa ating comment section, mga Lodi, congrats sa'yo. Pero may babasahin lang ako dito na shoutout sa, kasi baka hindi ko siya nabasa kahapon, mga idol. Ito, boss, ayan, si Chico, Bouquet and Funeral Flowers, ayan. Boss Jeff, pa-shoutout pa din kay Jeffrey. Ayan, shoutout kay Jeffrey, kay Angelo, kay Joseph, mga XRP Army at Sachi Community. Nanghihina kami pag wala ka news. Kung pwede nga lang, boss, kahit mga 2 hours ka magsalita. Pag wala ka news, nakakatatlong beses ko inuulit mga last update mo. Thank you and salute. Ayan, kay Brian Armstrong, ako boss, wala bias, mahirap mabago ang batas pag sinimulan ng mali. Oy, tama ka doon. Ayan, shoutout sa inyo, ha. Shoutout kay Jeffrey, kay Angelo, kay Joseph. Ayan, shoutout sa inyong tatlo ng mga XRP Army at Sachi Community, mga Lodi. Kamusta na ba yung Sachi? Ayan, sa mga idol natin dito. Ayan, si Next Homeboy, simula noon hanggang ngayon, hindi ko kasi nabasa ito kahapon, si Emmanuel, si Disa Yonson, sino pa ba? Si Santos Jandel, si Alexander Sala, si Harry Tew. Ayan, ito yung nagre-reklamo, si Harry Tew. Ayan, kung ayaw nyo manood kay Jeblo, it's good, mga idol, no? Nood kayo sa iba. Arvin Polo, kapatid ni Coach. Talaga? Naka-subscribe ako dun, idol. Gusto ko yung mga content dun, eh. Si Ewing TV, si Crypto, Big C, Dex Renz, Junel Nile, Elmer TV, Stocksat. Ayan, si Inggit Yugayami, si Manghulang Baba, si Relaxing. Ayan, boss, ingat sa ito, binalaan ako ni Relaxing, oh. Muslim ka ba, idol? Ingat ka sa pinagsasabi mo sa leader ng Iran, baka marinig ka ng Muslim. Layo naman sa Iran, marinig ako. Ang utak nasa talampak, grabe ka naman, tingnan mo, ang Muslim, ang utak nasa talampakan. Ba't mo naman nasabi yun? Sisigaw aloha snack bar. Kilala ka pa naman, tirahin mo na lahat, wag lang Islam o kaya mga leader nila, kasi masama yan sa batas ng Islam. Grabe, hindi ko naman sila tinitira, mga idol, no? Nire-report lang natin yung balita doon. Ngayon, may mali ba sa sinabi ko? Ano ba sinabi ko kay Ali Khamenei? 'Di ba? Ayun yung sinasabi ng mga tao sa Iran, eh. 'Di ba? Wala nga namang ibahin ko, wala nga namang sabihin ko mabait siya. 'Di ba? Kung ang tingin sa kanya ng mga nasa Iran, ayaw na sa kanya, 'di ba? Ano yung pinagsasabi ko mali doon? Go naman, idol. Pero shoutout sa iyo kasi gusto mo akong maligtas. Ayan. Yung news natin ngayon, mga idol, bawi tayo bukas ng umaga. Ayan, grabe, Lunes na naman. Ano ba yan? May pasok na naman kahit tagal ng bakasyon. Mga idol, gusto ko magbakasyon na. Ayan, kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat. Sana enjoy nyo yung ating video, mga lods. Nood na ulit tayo ng mga, grabe,
Nako, ayan grabe Nakita niyo yan? Basahin niyo na lang ha. Ito. Ayan basahin niyo. Mamaya papanoorin ko yan. Next kong papanoorin yan. Para ma-update tayo sa balita dyan. So ayun. Kita-kits tayo sa mga wala pang crypto exchange. Check niyo yung link dyan sa baba ng description natin. At syempre, like niyo yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa. So ayun lang. Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? tapos na agad daw si Boy What's Up. Yeah, thank you mga idol.